Sa mga hindi nakakaalam, mahilig ang France gumawa ng sariling diskarte. Hindi siya basta sumusunod sa uso at hindi rin niya basta ginagaya ang ginagawa ng iba. Sa halip, gumagawa siya ng kakaiba dahil sa tingin niya yun ng tama. Ang pinaka-obvious dito ay makikita sa militar ng France. Sa unang tingin, pwedeng isipin ng iba na magulo o walang direksyon ng French Army. Parang hindi pare-pareho ang style nila. Parang hindi tugma ang mga desisyon nila kumpara sa ibang bansa. Pero ang totoo, iyan mismo ang lakas nila. Dahil hindi sila madaling hulaan, mas nagiging epektibo sila sa totoong labanan. At dahil dyan, ang French Army ngayon ay isa na sa pinakakinatatakutan na puwersa, hindi lang sa Europe, kundi sa buong mundo. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naiiba ang France sa loob ng NATO. Habang maraming bansa ang pare-pareho ng galaw at rules, ang France ay madalas lumilihis sa normal. At yun ang dahilan kung bakit sila malakas. Pero bago nating ipagpatuloy, ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Para maintindihan kung gaano talaga ka-unique ang militar ng France, kailangan muna nating simulan sa pinakakakaibang unit nila, ang French Foreign Legion. Ang French Foreign Legion ay isang espesyal na grupo ng sundalo. Kakaiba ito dahil hindi kailangang French ang mga miyembro. Sa katunayan, may mga sundalo rito na galing sa mahigit 140 countries mula sa iba't ibang parte ng mundo, Europe, Africa, Asia at marami pang iba. Magkakaibang lahi, magkakaibang wika, magkakaibang kwento, pero iisa ang bandilang pinaglilingkuran, France. May ibang bansa rin na tumatanggap ng dayuhang sundalo, pero ibang level ang French Foreign Legion. Ito ang pinakakilala, pinakaaktibo at pinakasubok na ganitong uri ng unit sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, napatunayan na ng Legion ang sarili nito sa mga totoong laban, mula Africa hanggang Middle East at kahit sa mga delikadong lugar kung saan ayaw pumunta ng ibang hukbo. Dahil dito kapag may gulo o digmaan na sensitibo o delikado sa politika, madalas sila ang unang ipinapadala ng France. Sila ang nauuna sa frontline. Sila ang unang nagpapaputok. Sila ang unang humaharap sa peligro. Kakaiba dahil may mga taong handang mamatay para sa bansang hindi sila doon ipinanganak. Hindi yun pangkaraniwan. At kakaunti lang ang bansa sa mundo na may ganitong klase ng unit. Sa madaling salita, ang French Foreign Legion ay parang secret weapon ng France. Tahimik, disiplinado at sobrang epektibo. At kahit ipinapakita ng Legion na handang kumuha ang France ng lakas mula sa labas ng bansa, kabaligtaran naman ito ng isa pang mahalagang prinsipyo ng militar ng France, sariling gawa, sariling lakas. Pagdating sa armas, kagamitan at military technology, mas gusto ng France na sila mismo ang gumagawa. Ayaw nilang umasa ng todo sa ibang bansa. Gusto nila sariling design, sariling factory, sariling sistema. Ibig sabihin kapag may krisis o digmaan, hindi sila madaling maipit o maputulan ng supply. Kaya kahit parang kakaiba at hindi sumusunod sa karaniwang style ng NATO, ang French Army ay handa, flexible at mabilis umangkop. At sa mundo ngayon kung saan mabilis magbago ang laban, ang pagiging unpredictable ay minsan mas mahalaga kaysa sa pagiging pinakamalaki. At iyan ang dahilan kung bakit ang militar ng France, kahit parang walang sense sa unang tingin, ay isa sa mga pinakadelikadong kalaban na pwedeng makaharap ng kahit sinong bansa. Sa kabila nito, habang maraming bansa, kahit pa malalakas na military power, ang gumagamit ng halo-halong armas at sasakyan na binibili nila sa iba't ibang bansa, ay iba ang ginagawa ng France. Hanggat maaari, gusto kasi nila made in France. Kahit may uso o trend sa ibang bansa, hindi basta sumusunod ang France. Kung sa tingin nila mas bagay sa estilo nila ang isang klase ng armas o sasakyan, gagawin nila ito at yun ang gagamitin nila kahit hindi uso. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang Jaguar. Ang EBRC Jaguar ay isang armored fighting vehicle. Ibig sabihin isa itong sasakyang pandigma na may makapal na baluti at 6 na gulong. Ito ay ginawa mismo ng France at binuo ng 3 French companies. Mahigit 10 years itong dinevelop bago tuluyang ginamit ng hukbo noong 2022. Plano ng France na gumawa ng 300 Jaguars hanggang 2035. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 million euros. Ang Jaguar ay kabilang sa klase ng medium armored reconnaissance vehicle. Sa simpleng paliwanag, ito ay sasakyang panguna sa labanan at pangsilip sa kalaban. Maraming bansa ang matagal nang tumigil sa ganitong uri ng sasakyan.
Pero ang France, dahil iba mag-isip, ginawa pa itong isa sa pangunahing armas nila. Gagamitin ng Jaguar sa recon missions at screening missions. Ang recon mission ay kapag ipinapadala ang Jaguar sa unahan ng ibang sundalo para silipin ang lugar. Hinahanap nito kung nasaan ang kalaban at anong panganib ang pwedeng harapin ng tropa. Pagkatapos ibinabalik ang impormasyon sa command para makagawa ng plano. Ang screening mission naman ay kapag inilalagay ang Jaguar sa harap o gilid ng mas malaking grupo ng sundalo. Layunin nitong magbigay ng babala, proteksyon o manggulo sa kalaban para makapwesto ng maayos ang ibang tropa. Para magawa ang ganitong trabaho, kailangang mabilis, malakas at matibay ang sasakyan. Ang Jaguar ay may 500 horsepower engine, kaya sobrang lakas nito. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 56 miles per hour, mas mabilis kaysa sa karamihan ng tanks. May kaya rin itong lakbayin na hanggang 500 miles, na halos 200 miles na mas malayo kaysa sa karaniwang tank. Isa sa dahilan kung bakit mabilis ito ay dahil gulong ang gamit nito, hindi trucks tulad ng sa tank. May kapalit ito, hindi ito ideal sa sobrang putik o bundok, kaya iniiwasan itong gamitin sa off-road kung hindi kailangan. Pagdating sa armas, kumpleto at mabigat ang dala ng Jaguar. Mayroon itong 40mm cannon. Isang malaking baril na kayang bumutas ng armored targets. May dala rin itong 4 na Acheron MP missiles, mga French-made anti-tank missiles na fire and forget. Ibig sabihin, kapag pinakawalan na, kusa na itong tutumbok sa target. Ang mga missile na ito ay may abot na mahigit 3 milya. Bukod dito, may kasama rin itong T3 Hornet S remote-controlled weapon station. Isang baril na pwedeng kontrolin mula sa loob ng sasakyan. Mayroon din itong 7.62mm machine gun para sa mas malapit na labanan. Para sa proteksyon, may dala ang Jaguar na Gallic self-protection system. Ito ay sistema na kayang magpakawala ng 1480mm smoke grenades. Ang mga usok na ito ay ginagamit para takpan ng sasakyan, lalo na kapag kailangan nitong umatras o umiwas sa kalaban. Sa baluti naman, ang Jaguar ay may Stanag 4 armor. Isang NATO standard na ibig sabihin ay kayang tumagal laban sa malalakas na putok at pagsabog. Kung kailangan pa ng dagdag proteksyon, pwede pa itong lagyan ng additional armor depende sa misyon. Sa kabuuan, ang Jaguar ay malinaw na simbolo ng estilo ng France sa digmaan. Hindi ito basta sumusunod sa uso. Hindi ito basta ginagaya ang iba. Gumagawa sila ng armas na bagay sa sarili nilang paraan ng pakikipaglaban. At minsan ang pagiging kakaiba, yun mismo ang dahilan kung bakit sila nagiging mapanganib na kalaban. Sa kabila nito, kung pagsasamahin ng lahat ng ito, lalabas na ang Jaguar ay kakaibang sasakyang pandigma. Hindi ito tank, pero hindi rin ito ordinaryong sasakyan na panghatid lang ng sundalo. Ang Jaguar ay malakas, makapal ang baluti at mabilis kumilos. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano mag-isip ang France pagdating sa digmaan. Matagal ng focus ng France ang paggawa ng wheeled vehicles, mga sasakyang may gulong, na kayang pumasok at lumabas ng isang lugar ng mabilis habang nakakapagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Hindi sila umaasa sa mabibigat at mababagal na sasakyan lang. Mas gusto nila ang bilis, galaw at biglaang atake. At hindi lang ito teorya. Napatunayan na ng France ang ganitong estilo sa totoong digmaan. Noong 1991 sa panahon ng Gulf War, nagpadala ang France ng humigit kumulang 12,500 soldiers. Ang grupong ito ay tinawag na Division Daguet. Ang Division Daguet ay inilagay sa kaliwang bahagi ng puwersa ng Amerika. May malinaw silang misyon. Sakupin ng Al Salman Air Base, isang base militar na nasa loob ng Iraq, humigit kumulang 90 miles mula sa hangganan. Nagsimula ang opensiba ng 7 a.m. noong February 24, 1991 at makalipas lamang ang isang araw, nakuha na nila ang airbase. Hindi lang yon. Tinalo rin ng puwersang Pranses ang Iraq 45th Mechanized Infantry Division. Sa buong operasyong iyon, 2 French soldiers lamang ang namatay at kaunti lang ang nasirang kagamitan. Isa ito sa pinaka-impressive na operasyon sa buong digmaan. Habang ang ibang bansa ay nagpaplano pa at naghahanda sa susunod na hakbang, nauna na ang France. Natapos nila ang misyon ng mas mabilis kaysa karamihan. At malaking dahilan nito ay ang mga mabilis na armored vehicles na gamit nila noon. Kabilang dito ang VAB Armored Personnel Carriers, AMX-10RC, Wheeled Fighting Vehicles at ERC-90 Reconnaissance Vehicles. Ngayon papalitan ng Jaguar ang lahat ng mga sasakyang iyon.
Ibig sabihin, dala nito ang mas bagong teknolohiya, mas mabilis na galaw at mas mahusay na performance para sa hukbo ng France. Siyempre, hindi perpekto ang ganitong uri ng sasakyan. May mga kahinaan din ito. Halimbawa, maaaring mahirapan ito sa mga lugar na maraming drones. At sa kasalukuyan, malaking usapin sa digmaan ang paggamit ng drones, lalo na matapos ipakita ng Russia kung paano ginagamit ang malalaking drone swarms at missile attacks sa Ukraine. Pero kahit papalaki ang papel ng drones sa digmaan, hindi pwedeng doon lang tumutok ang mga bansa. May iba't ibang klase pa rin ng labanan. May mga sitwasyon kung saan mas mahalaga ang bilis, galaw, at biglaang pag-atake. At dito pumapasok ang halaga ng mga sasakyang tulad ng Jaguar. Sa madaling salita, ang Jaguar ay produkto ng karanasan, estilo at diskarte ng France sa digmaan. Hindi ito ginawa para sumunod sa uso. Ginawa ito para manalo sa paraan na alam ng France na epektibo. At yan mismo ang dahilan kung bakit kahit kakaiba, nakakatakot at delikadong kalaban ang French Army. Bukod pa dito ay lalo itong totoo sa France dahil isa ito sa pinakaaktibong militar sa NATO, pangalawa lamang sa United States. Hindi lang sila nakatambay sa Europa, madalas silang nakikipaglaban sa Afrika. Sa mga bansang tulad ng Mali, Syria at Chad, matagal nang may presensya ang French military. Doon sanay silang magsagawa ng counter-terrorism at counter-insurgency missions. Ibig sabihin laban sa mga armadong grupo at rebeldeng gustong pabagsakin ng gobyerno. Madalas ding napipilitang gumanap ang France bilang peacekeeper sa mga bansang dati nilang kolonya. Ibig sabihin sila ang pumapagitna para pigilan ang kaguluhan at mas malaking digmaan. Ang ganitong klase ng misyon ay hindi diretso at hindi predictable. Nagbabago-bago ang sitwasyon. Walang malinaw na frontline. Minsan kaibigan ngayon, kalaban bukas. Sa ganitong kapaligiran, ang bilis ang madalas nagdidikta kung sino ang mananalo. At dito pumapasok ang lakas ng France. Habang ang ibang hukbo ay mabagal gumalaw at hirap sumabay sa kalaban, ang French Army ay nakatuon sa galaw at bilis. Dahil dito madalas silang isang hakbang sa unahan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang Operasyon Serval sa Mali. Noong operasyon na ito, inatasan ng France na pigilan ang mga Islamic militants, mga armadong grupo na nag-aalsa laban sa gobyerno, na papalapit na sa gitna ng bansa mula sa hilaga. Gamit ang mga mabilis na reconnaissance vehicles tulad ng AMX-10RC at ERC, nakagalaw ang French Army ng libu-libong milya sa napakaikling panahon. Mas mabilis silang kumilos kaysa inaasahan ng kalaban. At ayon sa maraming observers, posibleng nailigtas nito ang buong gobyerno ng Mali mula sa tuluyang pagbagsak. Dahil sanay ang France sa mabilis at magaan na armored vehicles, may isip ng iba na pati ang mga French tanks ay mas magaan at mas mabilis kaysa sa iba. Pero hindi iyon ang totoo. Sa isa na namang kakaibang desisyon, ang France ay may isa sa pinakamalalaki at pinakamabibigat na tanks sa mundo. Ito ang Leclerc tank. Ang Leclerc ay dinisenyo noong 1980s at opisyal na pumasok sa serbisyo noong 1992. Pinalitan nito ang mas lumang AMX-30 tank. Sa maraming paraan, ang Leclerc ang buod ng estilo ng French Army. May magagandang katangian, pero may kapalit din. Sa pagitan ng 1990 at 2008, humigit kumulang 860 units ang ginawa. Halos kalahati nito ay ipinadala sa United Arab Emirates. Kaya naiwan sa France ang humigit kumulang 406 tanks. Sa bilang na yon, 222 ang aktibong ginagamit at 184 ang nakaimbak. Malaki ang Leclerc. May haba itong higit 32 feet, lapad na halos 12 feet at taas na lampas 8 feet. Sa loob nito ay may puwang para sa 3 tao, isang commander, isang gunner at isang driver. Depende sa bersyon, ang bigat nito ay umaabot sa 63 tons. At hindi rin ito mura. Bawat Leclerc ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.7 million euros. Noong unang ginawa ang Leclerc sa panahon ng Cold War, ito ay itinuturing na napaka-advance at nangunguna sa mga panahong ito. Bukod pa dito, ang Leclerc tank ay halos buong gawa ng France. Ibig sabihin, halos lahat ng pyesa nito, mula sa trucks, baluti hanggang sa loob, ay ginawa mismo sa France. Iba ito kumpara sa maraming tanks ng ibang bansa. Sa iba pwedeng galing sa isang bansa ang makina, sa iba ang katawan, at sa iba pa ang control system. Pero sa Leclerc, isang bansa lang ang may gawa, halos ng lahat. Bukod doon, sobrang taas ng ambisyon ng France nung dinisenyo ang Leclerc. Gusto nilang gumawa ng tank na mas accurate, mas malayo ang abot at mas malakas ang putok kaysa sa karamihan noong panahong iyon.
Para magawa iyon, nakabuo sila ng kauna-unahang fully digital fire control system sa mundo. Sa simpleng paliwanag, ito ang utak ng baril ng tank. May kakayahan itong automatikong sundan ng target, mas malinaw na thermal imaging, kaya kita ang kalaban kahit gabi o mausok, at isang autoloader, ibig sabihin automatikong naglalagay ng bala ang tank. Hindi na kailangang mano-mano ng crew. May kapalit ito, maselan at mas matrabaho itong i-maintain. Pero advanced ito para sa panahon nito. Pagdating sa armas, hindi rin mahina ang Leclerc. Mayroon itong 120mm tank gun bilang pangunahing baril, 112.7mm machine gun at 17.62mm machine gun. Ibig sabihin, kayang-kaya nitong makipaglaban sa iba't ibang target. Hindi man ito ang pinakamabilis, pinakamalakas o pinaka-advanced na tank sa buong mundo, ginawa nito ng eksakto ang kailangan ng France sa loob ng maraming taon. At higit pa roon, naging base ito para sa mga susunod na upgrade. Plano ng France na i-upgrade ang mga Leclerc at gawing Leclerc XLR, isang mas bagong bersyon. Kasama sa mga upgrade ang remote-controlled gun, kaya mas ligtas ang crew. Dagdag na modular armor para sa mas matibay na proteksyon, rear cage armor pananggalaban sa missiles, at mas advanced na electronic system para mas maayos ang komunikasyon at koordinasyon. Sa kabuuan, ang Leclerc ay malinaw na simbolo ng independent at sariling paraan ng France sa military. Hindi ito perpekto, pero ginagawa nito ang eksaktong trabaho na para dito. At tulad ng Jaguar at iba pang armas ng France, binibigyan nito ang Paris ng kakaibang kakayahan. Isang bagay na hindi karaniwan kumpara sa armas ng karamihan sa NATO. Dahil dito, mas marami ang paraan ng France para sorpresahin ng kalaban at guluhin ng kanilang mga commander. Maraming bansa ang gumagamit ng German Leopard 2 tanks o American M1 Abrams. Kaya ang mga kalaban tulad ng Russia, sanay na kung paano harapin ang mga iyon. Pero ang Leclerc, France at United Arab Emirates lang ang gumagamit. Ibig sabihin, mas hindi ito kilala ng kalaban. At dahil doon, may tsansa itong mas gumanap ng mas mahusay kaysa sa inaakala base lang sa papel. At kahit hindi nangunguna ang France pagdating sa tanks, malaki ang ambag nila sa ibang uri ng armas. Isang halimbawa nito ay ang Caesar self-propelled howitzer, isang malaking kanyon na nakakabit sa sasakyan. Noong inilunsad ito, binago nito ang paraan ng artillery warfare. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Europe, Africa at Asia. At napatunayan na ang halaga nito sa mga laban tulad ng Battle of Mosul, Battle of Baghuz at sa Russia-Ukraine War. Ang Caesar din ay isang 155mm self-propelled gun. Ibig sabihin, malaking kanyon ito na nakakabit sa isang sasakyan, hindi hinihila. Kayang magpaputok ito ng NATO standard shells, kaya pwedeng gamitin ng iba't ibang bansa na kakampi ng France. Ang kakaiba sa Caesar, nakakabit ito sa isang truck. Pwedeng 6x6 or 8x8 ang gulong. Dahil dito, sobrang bilis nitong makalipat ng pwesto kumpara sa mabibigat na kanyon ng ibang bansa. Mayroon din itong autonomous weapon network system. Sa madaling salita, computer system na tumutulong para maging eksakto ang tira. Sa normal na bala, kaya nitong tamaan ang target na 25 miles o 40 kilometers ang layo. Pero kapag gumamit ng extended range o rocket-assisted na bala, pwede pa itong umabot ng 34 miles o 55 kilometers. Ibig sabihin, malayo ang naaabot, mabilis ang galaw at mahirap hulihin ng kalaban. Nabuo lang ang Caesar dahil sa sariling paraan ng pag-iisip ng France. Habang ang ibang bansa ay gumagawa ng sobrang bigat at mabagal na kanyon, pinili ng France na maging kakaiba. Naisip ng mga French engineer, paano kung gumawa tayo ng kanyon na mas mabilis mag-deploy at mas malayo ang abot kaysa sa lahat? Binigyan sila ng kalayaan na mag-eksperimento at doon ipinanganak ang Caesar. Ito ang malinaw na halimbawa ng doktrina ng France, bilis, galaw at efficiency sa digmaan. At hindi lang dito natapos ang mga innovation ng France. Dahil sa kumpiyansa nilang sundin ng sarili nilang direksyon, nakagawa rin sila ng iba pang makabagong kagamitan tulad ng Rafale jets na itinuturing na kabilang sa pinakamahuhusay na fighter jets sa mundo. Mayroon din silang Scorpion program, isang malawakang plano para i-modernize ang buong French Army. Sa programang ito, ipinapasok ang mga bagong sasakyan tulad ng Jaguar at Griffon. Pinag-uugnay ang lahat ng unit gamit ang isang centralized information system. Sa simpleng paliwanag, lahat ng sundalo, sasakyan at armas ay mas mabilis mag-usap at mag-coordinate sa battlefield. Mas malinaw ang impormasyon, mas mabilis ang galaw,
mas mabilis ang desisyon. At dahil dyan, mas lalong tumitibay ang reputasyon ng France bilang isang hukbong mabilis tumugon sa anumang krisis. Pero sa kabila ng lahat ng mabilis na sasakyan at makabagong kanyon, may isang bagay na pinakamahalaga sa depensa ng France. Ito ang nuclear arsenal nito. May tinatayang 290 nuclear warheads ang France, ang pang-apat na pinakamalaking nuclear stockpile sa mundo. Pero ang mas mahalaga, iba ang paraan ng paggamit ng France sa nuclear weapons kumpara sa halos lahat ng ibang nuclear powers. At ginagawa nila ito sa tatlong magkaibang paraan. Una, hindi kasali ang France sa kasunduan ng NATO kung saan ang mga bansang may nuclear weapons tulad ng United States at United Kingdom ay nagpapahiram o nagbabahagi ng nuclear warheads sa mga bansang walang nuclear weapons gaya ng Belgium, Germany at Italy. Sa madaling salita, hindi nakikihati ang France. Lahat ng nuclear weapons nito ay sarili lang nila at buong kontrol ay hawak nila sa lahat ng oras. Pangalawa, iba rin ang paniniwala ng France pagdating sa paggamit ng nuclear weapons. Maraming nuclear powers ang sumusunod sa ideya ng mutually assured destruction. Ibig sabihin, hindi sila unang magpapaputok. Gaganti lang sila kung nauna ang kalaban. Pero ang France, hindi nangako ng ganito. Ang sinusunod nila ay tinatawag na strict sufficiency. Sa simpleng paliwanag, may sapat lang silang nuclear weapons. Hindi sobra, hindi kulang. Pero sapat para tuluyang wasakin ang kahit sinong kalaban. Kahit pa ito ay isang malaking bansa tulad ng Russia. Dahil sakto lang ang dami ng armas nila, mas mababa ang gastos sa maintenance. Pero malinaw pa rin ang banta sa sino mang magtatangkang sumakop o manghimasok sa France. Layunin nito na pigilan agad ang anumang pag-atake. At pangatlo, ito ang pinaka-importante at pinakakakaiba sa lahat. May karapatan ng France na magpaputok ng nuclear warning shot. Ibig sabihin, kung maramdaman ng France na seryoso na ang banta, halimbawa, kung may hukbo ng kalaban na papalapit sa kanilang hangganan, hindi sila maghihintay kung ano ang mangyayari. Hindi rin sila aasa lang sa usapan o negosasyon. May kakayahan silang gumamit ng maliit pero sobrang delikadong tactical nuclear weapon bilang babala para ipakita sa kalaban na hanggang doon na lang at huwag nang lumampas pa. Isa itong napaka-unique na sistema, katulad ng maraming bahagi ng French Armed Forces. At balang araw pwede itong maging pinakamahalagang dahilan kung bakit mananatiling ligtas ang France laban sa anumang pananakop. Dahil habang ang ibang bansa ay nag-aalinlangan, nagdadalawang isip at nag-aantay, paulit-ulit nang ipinakita ng France na handa silang kumilos agad kapag kinakailangan. Pinagsasama nila ang tiwala sa sariling kakayahan, sariling teknolohiya, matapang na eksperimento at kakaibang engineering. Ginagawa nitong isa ang France sa pinakadelikadong kalaban na pwedeng makaharap ng sino mang bansa. Kung mapapansin mo sa lahat ng style ng France, iisa ang lumalabas na ugali. Kapag sa tingin nila delikado ang mundo, ayaw nilang umasa sa iba. Gusto nila kahit mag-isa sila may kaya silang gawin. Pero ang tanong ngayon, paano ba nila nagagawa yon sa totoong buhay? Hindi lang sa armas, kundi sa paraan nila magplano, magpadala ng sundalo, magdesisyon at mag-operate sa malalayong lugar. Dito natin makikita kung bakit weird sa iba ang France. Pero para sa kanila, ito ang pinaka-praktikal. Unahin natin sa isang bagay na madalas hindi napapansin. Mabilis umaksyon ng France dahil may sarili silang ready-to-move na sistema. Hindi lang ito dahil mabilis ang sasakyan o maganda ang baril. Ang mahalaga, may nakahanda silang mga unit, gamit at plano na parang naka-standby. Kapag may krisis, halimbawa, biglang may gulo sa isang bansa na may French citizens or may terrorist group na sumisira ng mga lungsod, kaya nilang magpadala ng tulong na hindi naaabutin ng sobrang tagal. Sa simple lang, mas madali para sa kanila ang umalis ngayon, lumaban bukas. Isa pang malaking dahilan kung bakit mabilis sila. Sanay sila sa mga magulong misyon na hindi tulad ng klasik na digmaan na dalawang bansa lang ang nagbabanggaan sa isang frontline. Madalas, ang totoong laban ay halo-halo. May rebel groups, may terrorism, may hostage, may smuggling. At minsan may mga taong hindi mo agad alam kung kakampi o kalaban. Sa ganitong klase ng misyon, hindi sapat ang puro mabigat na armor at puro tank. Kailangan mo ng tropang mabilis gumalaw, mabilis magbasa ng sitwasyon at kayang magpalit ng plano kahit ilang beses sa isang araw. Dito pumapasok ang isa pang French style na kakaiba. Mahilig sila sa small teams na high skill, lalo na sa special operations. Ang Special Operations Forces ay mga elite na sundalo na sinasanay para sa mga misyon na mahirap, secret at mabilis.
tulad ng pagligtas ng bihag, pagkuha ng key target o pag-stop ng malaking banta bago pa ito lumaki. Hindi ito laging viral sa news, pero sa military world malaking bagay ito. Kasi minsan, isang maliit na team lang ang kailangan para pigilan ang isang malaking problema. Ngayon punta tayo sa isang bagong angle na sobrang mahalaga sa modern wars, information at communication. Sa digmaan ngayon, hindi lang barilan ang laban. Laban din ito sa sino ang mas mabilis makakita at makapagdesisyon. Kapag mas mabilis mong nalalaman nasaan ang kalaban at mas mabilis mong napapasa ang info sa tropa, mas malaki ang chance mong manalo. Kaya malaki ang focus ng France sa pag-uugnay ng units nila, parang isang team na iisa ang mata at iisa ang utak. Kapag may nakakita ang isang unit, dapat alam agad ng iba. Kapag may utos, dapat malinaw at mabilis makarating. At hindi lang ito para sa malalaking digmaan. Kahit sa anti-terror missions, sobrang importante nito. Halimbawa, kung may grupo na biglang lumipat ng route, kung mabagal ang info, baka makatakas sila. Pero kung mabilis ang communication, pwede mong i-cut off ang galaw nila. Isa pang bagay na nagbibigay sa France ng edge na hindi halata, logistics. Ang logistics ay simpleng ibig sabihin pagkain, fuel, bala, spare parts, maintenance, lahat ng suportang kailangan para tuloy-tuloy ang operasyon. Maraming hukbo ang malakas sa simula, pero kapag tumagal, humihina dahil nauubusan o nasisira ang gamit. Ang France dahil madalas silang mag-operate sa malalayong lugar, napilitan silang gawing seryoso ang logistics. Kasi kung malayo ang mission mo, hindi ka pwedeng umiyak sa gitna na wala na kaming supply. Kailangan planado. At dahil gusto nilang made in France, may isa pa silang advantage. Mas kontrolado nila ang supply chain. Ang supply chain ay kung saan galing ang parts, gaano kabilis dumating, at sino ang may hawak. Kapag sobrang dependent ka sa ibang bansa sa parts, pwedeng madelay ka sa panahon ng crisis. Pero kapag sarili mo ang paggawa o kaya mo kontrolin, mas stable ka. Pero syempre, may kapalit din ito. Kapag gusto mong sarili lahat, minsan mas mahal, minsan mas mabagal mag-produce, at minsan mas mahirap mag-scale. Kaya ang strategy nila hindi dapat pinakamarami. Ang gusto nila dapat swak sa mission. Sa madaling salita, hindi sila naghahabol ng dami. Mas naghahabol sila ng control at flexibility. Isa pang bagong angle na sobrang relevant ngayon, cyber at space. Cyber ay mga atake sa computers, networks at systems. Halimbawa, pag-hack sa communication, pag-sabotage ng power grid, o pagkalat ng fake information para guluhin ang isang bansa. Space naman ay satellites at tools sa taas na ginagamit para sa navigation, surveillance at communication. Sa modern conflicts, kahit malakas ka sa lupa, kung bulag ka sa info at mahina ang networks mo, dehado ka. Kaya maraming bansa, kasama ang France, tumitindi ang focus sa cyber defense at space capabilities. Kasi ito ang klase ng laban na hindi nakikita sa kamera, pero pwedeng magdesisyon ng outcome. Ngayon, balik tayo sa ugali ng France na hindi sumasabay sa uso. Sa NATO, common ang idea na dapat pare-pareho ang systems para madaling magtulungan. Pero ang France, gusto nilang compatible, oo. Pero ayaw nilang mawala ang sariling desisyon. Kaya ang ginagawa nila, kadalasan, makikisama kami. Pero may sarili kaming plano. Ito ang dahilan kung bakit minsan may tension. Pero ito rin ang dahilan kung bakit kakaiba ang role nila. Kapag may crisis, pwedeng gamitin ng alliance ang France bilang mabilis at matapang na mover. Yung tipong hindi kailangang hintayin ang lahat bago umaksyon. At dito pumapasok ang psychological side, reputation. Sa international politics, minsan ang lakas mo ay hindi lang sa armas, kundi sa takot o respeto ng iba sa posibleng gagawin mo. Kapag kilala kang mabilis kumilos at hindi ka madaling ma-pressure, mas iingat ang kalaban. Kaya ang pagiging unpredictable ng France may value din. Hindi ito puro drama, strategic siya. Kasi kung hindi ka kayang basahin ng kalaban, mas mahirap kang itrap.